Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na negosyo sa Pilipinas ang mining o pagmimina. Pwede itong makasira sa kalikasan at magdulot ng panganib sa mga manggagawa at mga nakatira malapit sa minahan. Matatandaan na noong 2016 nang maitalaga si Gina Lopez bilang sekretary ng DENR o Department of Environment and Natural Resources, nagsagawa siya ng malawakang pagsusuri sa pagsunod ng mga minahan sa mga regulasyong pangkalikasan sa buong bansa. Nagresulta ito sa pag-utos niyang ipasara ang 23 mining sites at isuspende ang operasyon ng 5 pa. Pero hindi naging madali ang laban. Bilyon-bilyong piso ang sangkot at malalaking negosyante ang naapektuhan. Kalaunan, sinibak siya sa pwesto at tila na naig pa rin ang pera kesa sa kalikasan. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 pinakamalakas kumita na mining companies sa Pilipinas batay sa kanilang net income noong 2024. Number 10. Mark Ventures Holdings Incorporated. 118 million pesos ang net income nito noong 2024. Itinatag noong 1957, ang Mark Ventures Holdings Incorporated ay aktibo sa nickel mining. Ang kanilang pangunahing operasyon ay nasa Cantilan, Surigao del Sur, kung saan sila nagmimina ng nickel ore na ine-export sa China. May isa pa silang nickel mining site sa parehong lalawigan at 2 bauxite mining sites sa Samar na nasa exploration stage pa lamang. Ang bauxite ay raw material sa paggawa ng aluminum. Number 9. TVI Resource Development Philippines Incorporated. 131.87 million pesos ang net income nito sa taong 2024. 69% ng kumpanya ay pagmamay-ari ni Manny Villar, ang number 1 richest Filipino na may net worth na 979 billion pesos. Ang 31% ay pagmamay-ari ng Canadian mining company na TVI Pacific Incorporated. Mayroon silang 2 operational na mining sites na parehong nagmimina ng gold at silver. Balabag Gold Silver Project sa bayan ng Bayog, Zamboanga del Sur at Siana Gold Project sa mga bayan ng Tubod at Bacuag, Surigao del Norte. Ang kanilang mga produkto ay kadalasang ine-export sa mga refinery sa Asia, Oceania at Europe. Ilan sa kanilang ginto ay ibinebenta rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Number 8. DMCI Mining. 263 million pesos ang net income nito sa taong 2024. Ang DMCI Mining Corporation ay subsidiary ng DMCI Holdings Incorporated na pagmamay-ari ng Consunji family na may net worth na humigit kumulang 194 billion pesos noong 2024. Ang pangunahing produkto ng DMCI Mining ay nickel ore na ine-export sa China at Japan at ginagamit sa paggawa ng stainless steel at electric vehicle batteries. Mayroon silang 2 pangunahing mining operations, Berong Nickel Corporation sa Quezon, Palawan at Zambales Diversified Metals Corporation sa Santa Cruz, Zambales. Number 7. Benguet Corporation. 436 million pesos ang net income nito sa taong 2024. Ang Benguet Corporation ang kauna-unahan at pinakamatandang mining company sa Pilipinas. Itinatag pa noong 1903 sa Baguio City, kaya't tinaguriang Pioneer of Philippine Mining. Ang kanilang pangunahing operasyon ngayon ay ang Akupan Gold Project sa Itogon, Benguet, kung saan sila ay may partnership sa mga local small-scale miners at cooperatives para sa pagmimina ng ginto. May iba pa silang mga mining operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gold mine sa Jose Panganiban, Camarines Norte, nickel mines sa Masinloc at Santa Cruz, Zambales, chromite mine sa Masinloc, Zambales, copper project
sa San Marcelino, Zambales at Limestone Quarry sa Alaminos, Pangasinan. Mayroon pa silang 9 mining sites sa Pilipinas at may isa pang proyekto sa United States na nasa exploration stage pa lamang. Bukod sa pagmimina, pumasok na rin ang Benguet Corporation sa iba't ibang negosyo tulad ng real estate development, healthcare services, logistics at forestry. Number 6. Global Ferronickel Holdings Incorporated. 744 million pesos ang net income nito sa taong 2024. Itinatag noong 1994, ang Global Ferronickel Holdings ay ang ikalawa sa pinakamalaking nickel producer sa buong Pilipinas. Ang kanilang pangunahing operasyon ay sa ilalim ng Platinum Group Metals Corporation na matatagpuan sa Cagdianao, Surigao del Norte, isang kilalang mineral-rich na rehiyon sa Mindanao. May isa pa silang mining site, ang Epilan Nickel Corporation sa bayan ng Brooks Point, Palawan, na bahagi rin ng kanilang paglawak sa nickel mining sector. Halos lahat ng kanilang nickel ore ay ine-export sa China, ang pinakamalaking importer ng nickel sa buong mundo. Number 5. Philex Mining Corporation. 810 million pesos ang net income nito sa taong 2024. Itinatag ito noong 1955 ng mga Amerikano at Pilipinong negosyante. Ngayon, pinamumunuan ito ni Manny V. Pangilinan bilang chairman of the board. Siya rin ang namumuno sa PLDT, TV5, Meralco at Metro Pacific Tollways Corporation. Halos 20% ng Philex ay pagmamay-ari ng Social Security System o SSS, habang mahigit 37% naman ang hawak ng First Pacific Company Limited, isang kumpanyang nakabase sa Hong Kong. Ang pangunahing operasyon ng Philex ay nasa Padcal Mine sa bayan ng Tuba at Itogon, Benguet, kung saan sila nagmimina ng gold at copper. Ang kanilang gold at copper concentrate ay ine-export sa iba't ibang bansa at ginagamit sa paggawa ng electronics, construction materials at alahas. Number 4. Nickel Asia Corporation. 1.52 billion pesos ang net income nito sa taong 2024. Si Manuel Zamora Jr. ang nagtatag at majority owner ng Nickel Asia Corporation. Ito ang pinakamalaking nickel mining company sa buong Pilipinas. Nagsimula sila noong 1969 sa Rio Tuba, Palawan, at ngayon ay may 6 na mining sites na sila. Kabilang ang mga nasa Taganito sa Surigao del Norte, Cagdianao sa Dinagat Islands, Hinatuan Island sa Surigao del Sur, Manicani Island sa Eastern Samar, at Dinapigue sa Isabela. Ang pangunahing produkto nila ay nickel ore na ina-export sa Japan at China at ginagamit sa paggawa ng electric vehicle batteries at stainless steel. Bukod sa pagmimina, lumawak na rin ang negosyo ng kumpanya sa renewable energy. May mga solar at geothermal power plants na sila sa 4 na lokasyon sa Pilipinas. Number 3. Oceana Gold Philippines Incorporated. 1.74 billion pesos ang net income nito sa taong 2024. Ang Oceana Gold Philippines Incorporated ay isang foreign-owned mining company at subsidiary ng Oceana Gold Corporation na nagsimula sa New Zealand. Ang pangunahing operasyon nila ay ang Didipio Mine sa Casibo, Nueva Vizcaya, kung saan sila nagmimina ng gold at copper. Ibinebenta nila ang ilan sa kanilang gold sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, habang ang natitira ay ine-export sa Australia. Ang copper concentrate naman ay dinadala sa Singapore. Legal ang operasyon nila sa ilalim ng isang Financial or Technical Assistance Agreement o FTTA, isang kasunduang pinirmahan noong 1994 at na-renew noong 2021 para sa dagdag na 25 years. Ayon sa kasunduan, 60% ng net income mula sa minahan ay napupunta sa gobyerno
habang 40% ang napupunta sa Oceana Gold. Number 2, Apex Mining Company Incorporated. 4.3 billion pesos ang net income nito sa taong 2024. Pagmamay-ari ito ng bilyonaryong si Enrique Razon Jr., kilalang may-ari ng Soler Resort and Casino at ng International Container Terminal Services Incorporated. Siya rin ang second richest man in the Philippines na may net worth na 620 billion pesos. Ang main mining operation ng Apex ay matatagpuan sa Maco, Davao de Oro. Dito sila nagmimina ng gold at silver, mga mineral na may mataas na halaga sa world market. Ibinebenta nila ito sa Heraeus Limited, isang international metals trader at refiner na nakabase sa Hong Kong. Noong 2015, binili ng Apex ang Itogon Suyok Resources Incorporated na may mga operasyon sa Benguet at Camarines Norte, at pareho ring gold at silver ang mina nila. Noong 2023, binili rin nila ang Asia Alliance Mining Resources Corporation para mapalawak palalo ang kanilang operasyon at makakuha ng karagdagang mining rights sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ang number 1, Semerara Mining and Power Corporation. 19.6 billion pesos ang net income nito sa taong 2024. Itinatag ang Semerara noong February 26, 1980 at nabigyan ng gobyerno ng exclusive mining rights sa Semerara Island sa probinsya ng Antique. Pagmamay-ari ito ng DMCI Holdings Incorporated na pagmamay-ari naman ng Consonji family. Coal o natural na uling ang minimina rito na ginagamit na panggatong upang patakbuhin ang mga generator na gumagawa ng kuryente sa mga coal power plants. Alam nyo ba? 40% ng kuryente sa Pilipinas ay galing sa coal. 92% ng coal sa Pilipinas ay nagmumula sa Semerara Island. Kalahati naman ng kanilang coal production ay ine-export sa China, South Korea, Vietnam, Thailand at India. Mayroon ding sariling dalawang 300 megawatt coal power plants ang Semerara sa Calaca, Batangas. Malinaw na malaki ang perang umiikot sa industriya ng pagmimina, pero kaakibat nito ay mga usaping pangkalikasan at pangkomunidad na hindi dapat isantabi. Para sa'yo, sapat at sulit ba ang kita kung kapalit ay posibleng pinsala sa kalikasan? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.